Nagalab shoutout po sa 152 views. Ganda, no? Shoutout mga kami Kuya Mikoy. Parehas yung channel namin. Anong channel niyo po? Kuya Barbero TV. Kuya Barbero TV. Sa kanya ay JC the Barber. Yes. Yung YouTube niya. Yun, shoutout sa kay Kuya Barbero TV. Please support po. And also kay JC the Barber. Yan. Ganda ng ganda ng dali oh. Ganda ng dali pa nga. Hello guys, so welcome back to my YouTube channel. Syempre guys, this is Kuya Barbero TV. So yun nga guys, meron na naman tayong pag-uusapan mula sa Team Kalingap. At yun nga, yung ating pag-uusapan ngayon ay walang iba kundi sa ating nare-reaksyonan. Syempre ang Mikris, Tandem or Love Team. So meron nga ilang mga usap-usapan tungkol sa pagkabigo ng Mikris na makapasok dun sa top 12. Pero syempre guys, meron tayong paliwanag dito kung bakit hindi sila nakapasok sa top 12. At gagamitin din natin guys yung isa sa paliwanag ni Kuya Jens dun sa kanyang video kanina na napanood din natin. Napanood din ng ilan sa mga viewers yung paliwanag ni Kuya Jens. At maliwanag pa sa sabaw kung bakit hindi nakapasok ang Team Mikris dun sa top 12. Pero hindi naman dahilan sa mga viewers ito. Wala namang problema ito dun sa mga fans ng Mikris. Alam naman natin guys, no, naniniwala naman ako, makapasok man o hindi, kumbaga pumasok man o hindi, ang Team Mikris sa part 12, walang magbabago. No, solido pa rin. At ika nga is talagang andyan pa rin yung mga viewers, andang sumuporta at umalalay sa Team Mikris, makapasok man o hindi. Kaya panoorin muna natin guys yung video ni Kuya Jens at magbigay din tayo ng maiksing reaction base dun sa video ni Kuya Jens at sa magiging paliwanag natin kung bakit hindi nakapasok ang Mikris sa top 12. Panoorin natin guys. At syempre, i-credit natin ito kay Kuya Jens at pasalamatan din natin. Panoorin natin guys. Nag-share sa akin ng post na galing daw ito sa Pinoy History kung bakit daw inalis ang Mikris. Sabi dito, note, the nominations for the couple Mikris were accepted based on strong fan support dahil maraming taga-suporta, maraming tagahanga ang Mikris ay ayun nakasama nga daw mga kalingap sa unang nilabas nila and they were included in the voting process, kasama din sila sa voting process. However, pero during the final verification stage, we discovered that there was an oversight. So meron silang nakalimutang i-consider. Meron daw silang nakalimutan i-consider mga kalingap regarding the age eligibility requirements. So meron silang parang na-overlook nung time na nagpa-finalize na ng mga result or naglabas na ng result nga, na-overlook nila na underage nga mga kalingap or minor pa si Krista. Dahil dito, since one member of the couple does not meet the minimum age requirement for inclusions in the Love Team couple category, their inclusions was considered an error. So inaamin naman nila, inaamin ng Pinoy History na yung pagkakasama ng Mikris do sa top 12, since minor nga daw si Krista, ay error daw. Nagkaroon sila ng error sa side nila. In accordance with the rules, only couples with both individuals age 18 and above may qualify. So meron palang requirements mga kalingap na para makasama po dun sa nomination or mga nominado, dapat po ang isang couple or ang parehang couple, babae at lalaki na couple ay nasa tamang edad or 18 din na po, kumbaga nasa legal age. So yun nga guys, napanood nyo naman yung video ni Kuya Jens. So nagpapasalamat muna tayo kay Kuya Jens. Gawa ng paglilinaw at pagbibigay ng informasyon. So pagtatawid ng malinaw na informasyon sa mga Team Mikris at dun sa mga naguguluhan kung bakit hindi nakasama ang Team Mikris dun sa top 12 Love Team of the month and year. So yun nga guys, medyo nagkaroon ng konting problema. So inamin din naman ng Pinoy History na merong kumbaga konting problema dun sa post na nabasa natin na itinawid ni Kuya Jens na merong kaunting pagkukulang. Pero syempre hindi naman ito yung tipong big deal para dun sa mga Mikris fans kung bakit hindi nakasama ang Mikris dun sa top 12. So alam naman natin guys na makasama o hindi ang Mikris sa top 12 ng Love Team ngayong taon o ngayong buwan, hindi naman magbabago yung suportang matatanggap ng Team Mikris. No, hindi yan magbabago.
alam naman natin na yung mga viewers ng Team ni Chris is solidong-solido, kumbaga pulido pa sa timpla ng poste. Talagang matibay yung support nila kay Krista at kay Mikoy. So napapanood nga natin ng mga nakaraan na halos dumadami yung viewers ng Team ni Chris at mas nadadagdagan yung mas sumusuporta at dumarami yung nakakapanood ngayon sa Team ni Chris at napapansin na rin ito sa social media at sa iba't ibang plataforma ng YouTube or ng Facebook. Ito nga guys, no? Kung bakit natin natatopic itong bagay na ito. Siyempre hindi rin naman talaga biro yung ginagawa ngayon ng Team ni Chris dahil sa kumbaga effort nila, talagang ipinapakita nila sa social media, sa YouTube, sa Facebook, yung pagiging love team or tandem din nila, no? So, umi-air na sila ngayon sa iba't ibang platform ng social media at mas marami nang nakakapansin. Kaya nga, ang Pinoy History, nag-post din sila ng love team, top 12 love team. Kasi napansin din nila na talagang meron na namang isang aabangan na ni Chris at napansin din nila yon kasi doon nga sa paliwanag kanina ni Kuya Jens, di ba? So, sinabi nila kung bakit hindi nakasama yung team ni Chris sa doon sa top 12. So, ibig sabihin, malinaw na kahit ang Pinoy History is napapansin na ang team Big Chris ngayon, ang Big Chris tandem ngayon. So, maliwanag lang na mas nakikilala at mas sumisikat si Mikoy at si Krista. Yun nga lang guys, nagkaroon lang talaga ng kaunting problema dahil nasa si Krista ay underage pa o minor pa. Pero, siyempre, nauunawaan naman ito ng mga viewers at alam naman ng mga viewers na talagang minor at underage pa si Krista. So wala namang problema kasi wala naman silang nilalabag dun sa batas. Ito naman ay way of kumbaga para mapasaya lang yung mga viewers. So wala namang immorality sins dyan. So makikita naman natin yung love team or tandem ng ni Chris, wala namang nilalabag na guidelines sa government kasi wala namang immorality moment na nangyayari. Kaya ang kagandahan sa team ni Chris is meron talagang nakakapansin ng mga kilalang mga online and personality na talagang darating yung araw is mas makikilala pa ito kasi kung hindi ito kilala ang team ni Chris, hindi sana ito mapapansin ang Pinoy History kasi nagkaroon nga ng problem eh. So sinabi nga nila na ang requirements para makapasok dun sa top 12 is dapat hindi minor. So ibig sabihin, kung minor si Krista at kung hindi pala minor si Krista, ibig sabihin, maaaring makapasok sila dun sa top 12 na pinapanood ng mga love team dito sa Pilipinas. So maliwanag lang yan guys, sana ang team ni Chris ay mas lalong lumalakas at mas maraming nanonood. Siyempre guys, ang isa sa nakikita rin naman natin dito, siyempre hinihintay din natin na makapasok din sila doon. Ika nga is may right time para kay Krista at kay Mikoy. So hihintay natin yung right time na yan. At siyempre tatagal pa yan ng ilang mga panahon. Sabihin na natin ng mga ilang taon. Pero mas maganda at makakapag-establish na sila ng mas magandang pelikula. So hindi natin alam, baka mas mas organiko na yung love ng Nick Chris. No? Kumbaga mas mas pinatindi, kumbaga mas pinalakas, kumbaga version 5.0 na yan. Kung ngayon 3.0 magiging 5.0 na yan. Ika nga is mas lalakas at mas lalakas yan. Kasi alam naman natin guys na bago pa lang ang team ni Chris. So ilan pa lang yung part na nalalabas niyan, part 22. Pero napapansin na ito ng mga social media influencer katulad ng Pinoy History. So napansin na kaagad. Yun nga guys, maliwanag din yung paliwanag ni Kuya Jens na na minor nga si Krista kung bakit hindi siya nakasama. So hindi naman magbabago yung mga fans, minor man o hindi, yung support pa rin ng team ni Chris is andun pa rin. Talagang marami pa rin viewers yung sumusuporta at patuloy na nadaragdagan yung mga viewers ng team ni Chris. So yun nga guys, hanggang dito lang yung ating video at pag-uusapan ngayon. So abangan na lang natin guys kung ano yung mga susunod na mangyayari sa team ni Chris. Basta ako sinasabi ko sa inyo palagi, hanggat kaya natin magpaliwanag, hanggat kaya natin mag-explain, hanggat kaya nating ituwid yung mga baluktot na mga pagkaunawa ng ilan sa mga viewers. So hindi natin ayaw kasi natin ng mga issue ng mga ng mga topic eh. Mas okay sa atin yung mga ganito, yung mga kumbaga explanation lang, ika nga paliwanagan lang, reaction lang dun sa mga positive na pinag-uusapan. Kaya hindi tayo nakikipag-reaction dun sa mga problema sa mga pera-pera or what, mga away-away. Hindi tayo nakikialam dun guys. Ang mahalaga lang kay Kuya Barbero TV is maitawid yung informasyon dun sa mga viewers natin mula sa team ni Chris na ganito na yung naaabot ng ni Chris. So guys, patunay lang yan na talaga nagbubunga yung support ng mga team ni Chris. So imaraton pa natin guys yung mga video ni Kalinga Prab na na mga paparating lalong-lalo na sa team ni Chris. So
tulong-tulong tayo na mag-marathon para kahit papaano mas makilala pa ng gusto itong ating pinapanood. So this is Kuya Barbero TV. Bago natin tapusin yung video ito, gusto kong pasalamatan Kalinga Prab, Kuya Bal Santos Matubang, lahat ng mga reactor sa Team Kalingap at syempre mga kaibigan natin personal dyan sa Team Kalingap. So gusto natin na pasalamatan. At syempre yung EDSI fans, gusto rin natin na i-thank you. Franjoy, thank you so much po. And Jomcar, thank you so much po sa inyong lahat. And bye-bye at mag-iingat po kayo.